Nagpasya akong umuwi nang maaga dala ang mga gamot para sa aking asawa. 8 buwan na siyang may cancer. At isinasanla ko na ang lahat para sa kanyang pagpapagaling. Ngunit nang marinig ko ang kanyang usapan sa telepono, gumuho ang mundo ko. Bago tayo magsimula, pakisulat naman sa komento kung taga saan kayo nanonood. Interesado kaming malaman. Nawa'y masiyahan kayo sa pakikinig sa nakakaantig na kwentong ito. Nagmamadaling naglalakad si Loida sa bangketa. Mahigpit na yakap sa dibdib ang isang supot mula sa botika. Nasa loob nito ang mga gamot na nagkakahalaga ng halos lahat ng natitirang pera sa kanyang ATM card at 3,000. Kumakabog ang kanyang puso hindi lang dahil sa mabilis na paglakad, kundi dahil na rin sa patuloy na pag-aalala na naging kasama na niya sa nakalipas na 8 buwan. 8 buwan na ang nakalipas nang magbago ang lahat. Nang umuwi si Rico na putlang-putla at sinabi ang mga katagang kinatatakutan ng lahat. Loida, may cancer ako. Noon, ni hindi sumagi sa isip niyang pagdudahan ito. Ipinakita ng asawa niya ang mga medical certificate, resulta ng mga laboratory test, at mga referral para sa mamahaling procedures. Binanggit ng mga doktor ang tungkol sa chemotherapy, operasyon, at ang katotohanang paubos na ang oras na may pag-asa lamang. Kung sa ilalim sa napakamahal na gamutan, ang mga unang buwan ay parang isang panaginip. Ibinenta ni Loida ang kanyang kotse, isang lumang puting sedan na kanyang ipinagmamalaki. Kumuha siya ng utang na may malaking interes sa isang lending company. Nanginginig ang mga kamay habang pumipirma sa mga papeles. At nang hindi na sapat ang pera, nilapitan niya ang pinakasagradong bagay para sa kanya, ang mana mula sa kanyang ina. Sadyang itinabi ng kanyang ina ang 0.5 milyon para sa mga hindi inaasahang pangangailangan, tulad ng malubhang sakit o iba pang problema. Ingatan mo yan, anak, sabi ni Aling Gloria. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa buhay. At nangyari na nga, ginamit ni Loida ang lahat, hanggang sa huling sentimo, para sa pagpapagaling ng kanyang asawa. Mga pribadong ospital na may malilinis na pasilyo at magagalang na staff, mga doktor na nakasuot ng mamahaling damit, mga gamot na may mga banyagang pangalan, mga procedure sa mga modernong aparato ang pera. Sa tuwing magwi-withdraw siya ng malaking halaga mula sa ATM, naninikip ang kanyang dibdib sa sakit, hindi dahil sa pagdaramot, kundi dahil sa pagkaunawa na ginagastos niya ang huling yaman na pinag-ipunan ng kanyang ina sa buong buhay nito, na nagtrabaho bilang isang simpleng nurse sa isang pampublikong ospital. Si Loida ay nagtatrabaho bilang isang sales lady sa isang maliit na tindahan ng school supplies sa sentro ng bayan. Ang kanyang sahod ay maliit, 8,000 lamang bawat buwan. Matapos bayaran ang mga bayarin sa kuryente at tubig na tumataas buwan-buwan at bumili ng mga pangunahing pangangailangan, halos wala nang natitira. At si Rico ay hindi na nagtatrabaho sa loob ng 6 na buwan. Ang sakit, ayon sa kanya, ay hindi na siya pinahihintulutang makatayo nang matagal mula sa kama. Bago magkasakit, nagtatrabaho siya bilang mekaniko sa isang maliit na pagawaan at nakakapag-uwi ng disenteng pera. Natuto si Loida na magtipid sa lahat ng bagay. Bumibili siya ng mga pinakamurang produkto sa mga sales section ng supermarket. Pinag-aaralan ang bawat diskwento at binibilang ang bawat sentimo. Nagsusuot siya ng mga lumang damit na ilang taon na. Itinigil na niya ang pagpunta sa parlor at pagbili ng make-up. Pati ang kape na binibili niya ay yung pinakamurang 3-in-1, lahat para lang magkaroon ng panggamot ang kanyang asawa. Para magkaroon ito ng lakas na lumaban. Naniniwala siya na kung ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya, kung hindi siya manghihinayang sa pera at oras, malalampasan nila ang malubhang sakit na ito. Namangha ang mga kapitbahay sa kanyang katapatan. Napakabuti mong asawa, Loida, sabi ni Aling Nena, mula sa kabilang bakod, habang umiiling-iling. Hindi lahat ng babae ay ganyan mag-alaga sa asawa. Marami dyan. Matagal nang tumakbo. Ngumiti lang ng malungkot si Loida habang inaayos ang luma niyang blusa sa kanyang balikat. Paano nga ba magiging iba? Pamilya sila. Sila'y nangako sa harap ng altar 15 taon na, ang nakalipas sa hirap at ginhawa.
sa sakit at kalusugan. Nitong mga huling linggo, lalong bumigat ang mga gawain sa bahay. Nagrereklamo si Rico ng matinding panghihina. Nagpapakuha ng isang basong tubig o nagpapaayos ng unan. Ilang beses siyang bumabangon sa gabi para asikasuhin ito. Sa araw, nagmamadali siyang umuwi mula sa trabaho para mapakain ito, mabigyan ng gamot, at matingnan ang temperatura. Ipinaliwanag ng doktor sa telepono na lumalala ang sakit at kailangan ng mga bago at mas malalakas na gamot. Iyon ang daladala ni Loida sa supot. At 3,000 halos buong sahod niya para sa buwang iyon. Kaunti na lang ang matitira para sa pagkain. Ngunit anong magagawa niya? Ang mahalaga ay gumaan ang pakiramdam ng kanyang asawa. Pagliko niya sa kanilang kalye, nakita ni Loida ang mga pamilyar na bahay, mga 2-story na bahay na may maliliit na bakuran. Ang kanilang bahay ay nasa dulo ng kalye, sa likod ng isang berdeng metal na gate. Namana niya ang bahay mula sa kanyang mga magulang. Isang matibay na bahay na semento, na may pulang bubong, isang maliit na hardin, at isang matandang puno ng mangga, malapit sa beranda. Dito naganap ang pinakamagagandang taon ng kanilang pagsasama. Dito sila nangarap ng mga anak, nagplano para sa hinaharap, at tumanggap ng mga bisita para sa mga handaan sa bakuran. Ngayon, ang bahay ay tila madilim at tahimik, na para bang nilason ng sakit ng kanyang asawa ang mismong kapaligiran. Paglapit niya sa gate, napansin ni Loida ang isang kakaibang bagay. Ang metal na pinto ay bahagyang nakabukas, umiindayog sa mahinang hangin. Si Rico, kahit na may sakit, ay laging sinisigurado na nakalock ang gate. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga, sabi niya. Kung sino-sinong mga tao ang naglalakad sa kalye, tapos ito nakabukas na parang abandonadong bahay. Baka dumating ang kartero at nakalimutang isara? O baka bumisita ang kapitbahay nilang si Aling Nena para kumustahin si Rico. Madalas magdala ng lutong bahay na pagkain ang matanda at magtanong tungkol sa kalagayan ng may isakit. Nagkibit-balikat si Loida at itinulak ang gate. Umirit ito gaya ng dati. Kailangang langisan ang mga bisagra, pero wala siyang panahon. Sa bakuran, lumalangit-ngit sa ilalim ng kanyang mga paa ang mga tuyong dahon mula sa kanilang puno ng mangga at sa katabing puno. Matagal nang hindi nakakapaglinis si Loida. Lahat ng oras niya ay nauubos sa pag-aalaga sa asawa, sa trabaho, at sa walang katapusang pagpunta sa mga doktor at botika. Ang mga dilaw at pulang dahon ay bumabalot sa daanan, patungo sa beranda na parang isang makapal na alpombra. Huminto siya sa may beranda at nakinig. Nakapagtatakang tahimik ang bahay. Karaniwan, binubuksan ni Rico ang telebisyon mula umaga hanggang gabi. Sinasabing ang ingay ay nakakatulong para malimutan ang sakit at mabibigat na isipan. Mahilig siyang manood ng balita, tapos mga pelikula o palabas. Ngunit ngayon, walang marinig na anumang tunog. Pati ang mga lumang sahig na kahoy, sa ikalawang palapag, ay hindi umaalat. At palagi iyong umaalat kapag naglalakad ang asawa niya, papuntang banyo o bintana. Maingat na binuksan ni Loida ang pinto gamit ang kanyang susi at pumasok sa entrada. Amoy luma at kahoy na may bahagyang amoy ng gamot. Sa sabitan, nakasabit lang ang kanyang jacket at ang lumang asul na windbreaker ni Rico na ilang buwan na nitong hindi isinusuot. Inalis niya ang kanyang sapatos. Maingat na inilagay sa shoe rack at ipinatong ang supot ng gamot sa mesita. Sa tabi ng salamin. Rico, mahina niyang tawag habang nakikinig sa katahimikan ng bahay. Walang sagot. Baka tulog. Nitong mga nakaraang araw, madalas nga siyang matulog. Sabi niya, mas madaling tiisin ang sakit at makalimot kapag natutulog. Minsan, nakakatulog siya ng ilang oras sa gitna ng araw. Dahan-dahang naglakad si Loida, papasok sa sala walang tao sa sofa. Maayos na nakatupi ang kumot. Sumilip siya sa kusina wala ring tao. Tanging ang tasa na ginamit niya kaninang umaga ang nasa lababo. Ibig sabihin, nasa itaas siya sa kwarto. Inilagay na niya ang kanyang kamay sa kahoy. Nahawakan ng hagdanan paakyat sa ikalawang palapag. Nang bigla siyang may narinig. Mula sa itaas,
Noong una, hindi niya naintindihan kung ano iyon. Ngunit pagkatapos ay nakilala niya ito isang tawa. Tumatawa si Rico. Hindi malakas, ngunit malinaw na naririnig tumatawa siya doon sa itaas, sa kanilang silid tulugan. Natigilan si Loida sa unang baitang, lalong humigpit ang kapit sa hawakan. Kailan niya huling narinig na tumawa ang kanyang asawa? 3 buwan na siguro o baka 4, noong nanonood pa sila ng isang comedy sa TV. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang pinahina ng sakit at nawala ang tawanan sa kanilang bahay. At ngayon, isang tawa ng isang malusog na tao, taos-puso at magaan, walang bahid ng pilit na tono, na naging karaniwan. Sa boses ng kanyang asawa nitong mga huling buwan, bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa biglaang pag-asa. Baka gumagaling na talaga siya? Baka sa wakas ay umepekto na ang lahat ng mamahaling gamot at procedure. At papunta na siya sa paggaling? Diyos ko, gaano niya pinangarap na marinig ang tunog na iyon, ang taos-puso at malusog na tawa ng kanyang asawa. Dahan-dahang umakyat si Loida, sa umaalat na kahoy na hagdan, sinusubukang huwag gumawa ng ingay. Bawat baitang ay tumutunog sa pamilyar na paraan. Sa loob ng 15 taon ng paninirahan sa bahay na iyon, kabisado na niya ang bawat tunog. Karaniwan, naririnig na ni Rico ang kanyang mga hakbang mula pa sa ibaba. At tinatawag siya, "Loida, ikaw ba yan?" Ngunit ngayon, patuloy ang mahinang tawanan sa itaas. Pag-akyat niya sa ikalawang palapag, huminto siya sa pasilyo. Bahagyang nakabukas ang pinto ng silid tulugan. At mula roon ay naririnig ang boses ng kanyang asawa. May kausap siya sa telepono. At masigla ang kanyang tono. Walang bahid ng panghihina sa kanyang boses na naging karaniwan nitong mga huling buwan. Oo. Ayos lahat sa plano. Narinig niya ang pamilyar na tono ni Rico. Lumapit si Loida sa pinto. Nagtatago sa hamba. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib, na natakot siyang baka marinig ng asawa niya. "Jenna, sinasabi ko sa'yo, wala siyang kaalam-alam." Pagpapatuloy ni Rico, at mayroong isang bagay sa kanyang boses na nagpatindig ng balahibo ni Loida. Jenna. Ang pinsan niyang si Jenna. Iyon din ang taong sumuporta kay Loida sa lahat ng mga buwang ito. Bumibisita para tumulong sa pag-aalaga sa may sakit, nagdadala ng pagkain at mabubuting salita. Sumandal si Loida sa pader, nararamdaman ang paninikip ng kanyang dibdib dahil sa isang hindi maipaliwanag na kutob. "Makinig ka." Napakaalaga niyang asawa. Tumawa si Rico. At ang tawang iyon ay parang patalim sa kanyang pandinig. Ngayon, tumakbo na naman siya sa botika. Siguradong ginastos na naman niya ang huling pera niya para sa mga gamot ko. Tanga. Naramdaman ni Loida na parang bumigay ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Anong sinabi niya? Tanga. Sa asawang 8 buwan, nang hindi natutulog sa gabi para alagaan siya. Oo, oo. Lahat ayon sa plano natin. Pagpapatuloy ni Rico. Nahalatang naka-loudspeaker. Ginamit pa niya ang mana mula sa nanay niya. Isipin mo, 2.5 milyon. Akala ko hindi magbibigay ng pera ang kuripot na si Aling Gloria. Pero nagbigay pala para sa pagpapagaling ng kanyang pinakamamahal na manugang. Humalakhak ng malakas si Rico na halos mapaatras si Loida mula sa pinto. Walang anumang pagkatao sa tawang iyon. Tanging pagmamalaki at kasiyahan sa panlalamang. Jenna, sinasabi ko sa'yo. Sobrang tanga niya. Umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang asawa sa tuwa. Ni hindi niya naisip na i-verify ang mga medical certificate sa ospital. Lahat pinaniniwalaan niya. At kung ano-anong kwento ang sinasabi ko sa kanya tungkol sa chemotherapy, sa mga operasyon. Pati ako, nagugulat sa imahinasyon ko. Mula sa telepono, narinig ang boses ng isang babae, ang boses ni Jenna. Rico, ang galing mo. Naaalala mo ba noong umiiyak ako sa tabi niya noong kunwari sobrang sama ng pakiramdam mo? Sobrang pasasalamat niya sa suporta ko. Oo, ang galing mong umarte. Papuri ni Rico, lalo na noong nagpanggap kang nag-aalala sa kalusugan ko. Pero sa totoo lang, bumibili ka na ng tiket natin papuntang Taiwan. Teka, tungkol sa tiket. Naging seryoso ang boses ni Jenna. Kailan natin kukunin ang huling pera at aalis na?
Pagod na akong umarte sa komedyang ito. Nakaupa na rin ako ng apartment sa Taipei. Tulad ng napag-usapan natin, nakatayo si Loida, nakasandal sa pader, at nararamdamang gumuho ang buong mundo sa kanyang paligid. Ang huling 8 buwan ng kanyang buhay ay isang kasinungalingan. Bawat gabing walang tulog sa tabi ng kama ng asawa, bawat sentimong ginastos, bawat luha lahat, ay isang panloloko. Walang problema sa pera. Kumpiyansang sabi ni Rico. Mayroon pa siyang mga 100,000 sa card niya. Bukas, sasabihin ko na kailangan ng isang agarang operasyon. Siguradong iwi-withdraw niya ang natitira. Salamat sa mana at sa katangahan mo. Paano ang bahay? Tanong ni Jenna. Hindi sa akin ang bahay. Nakapangalan sa nanay niya. Pero hindi na mahalaga yun. Ang importante, lahat ng pera ay atin. 2.5 million. At may access ako sa mga card niya. Sapat na para sa bagong buhay. Rico, hindi mo ba siya naaawaan? May bahid ng pag-aalinlangan sa boses ni Jenna. Awa? Muling tumawa ng malakas si Rico. Jenna? Para siyang isang hamak na daga. 15 taon kaming magkasama, walang passion, walang apoy. Nagtatrabaho sa maliit na tindahan niya. Sa gabi, nanonood ng TV. Nakakabagot. Ikaw, iba ka. Kapag kasama kita, masarap mabuhay. Ang sama mo. Tumawa si Jenna, ngunit may paghanga sa kanyang tawa. Pero matalinong masama. Mayabang. Nasagot ni Rico. 8 buwan akong nagpanggap na mamamatay na. At ni minsan, hindi nahuli. Peke ang mga papeles. Peke ang mga resulta ng test. Mga placebo ang iniinom ko sa harap niya. At lahat pinaniwalaan niya. Napakadaling mauto. Naramdaman ni Loida na parang nasusuka siya. Sa lahat ng mga buwan na nagtipid siya sa bawat sentimo, binili ang pinakamahal na gamot. Inalagaan siya na parang isang sanggol. Pinagtatawanan lang pala siya. Pinaplano, kasama ang sarili niyang pinsan, natakasan siya dala ang kanyang pera. Teka, paano kung malaman niya? Biglang nag-alala si Jenna. Saan naman? Kampanteng sagot ni Rico. Hindi nga siya sumasama sa akin sa doktor. Sinabi ko sa kanya na mas mabuting ang pasyente mismo ang kumausap sa doktor, na mahihirapan siyang pakinggan ang mga diagnosis. At ang tanga, naniwala. Akala niya, iniingatan niya ang isip ko. At ako naman, ako ang taga-aliw sa kanya. Sa lahat ng mga buwang ito, humagikgik si Jenna. Sinasabi ko na mahirap para sa mga lalaki ang magkasakit, na kailangan niyang maging matiyaga. Pero sa likod, kasama na pala kita. Sa pagpaplano, ikaw ang aking ginto. Malambing na sabi ni Rico. Bukas, magkukunwari akong lalong lalala. Sasabihin ko na kailangan ng agarang operasyon sa ibang bansa. Iwi-withdraw niya ang huling pera. At sa susunod na araw, nasa bus na tayo. Gabi pa lang, nasa Taiwan na tayo. Paano kung humingi siya ng mga papeles para sa operasyon? Ako ang master ng pamemeke. Tumawa si Rico. Sa 8 buwan, sobrang galing ko na. Kahit anong selyo ng ospital, kaya kong gayahin. Dahan-dahang lumayo si Loida sa pinto, pilit na hindi gumagawa ng ingay. Nanghihina ang kanyang mga tuhod, at umuugong ang kanyang ulo. Nakarating siya sa hagdanan at, habang nakahawak sa hawakan, nagsimulang bumaba. Bawat baitang ngayon ay may kakaibang tunog. Na para bang nalaman na rin ng bahay ang katotohanan at dumadaing sa sakit. Sa entrada, huminto siya, nakatingin sa supot ng mga gamot. Na 3,000. Halos buong sahod niya, ginastos para sa mga peking gamot, para sa isang malusog na asawa na sa itaas, ay nagpaplanong pagnakawan at iwanan siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang isinusuot ang sapatos, umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tenga ang tawanan ni Rico at Jenna. Tanga, madaling mauto, isang hamak na daga, napakadaling paniwalain, iyan ang tawag nila sa kanya. Iyan ang tingin nila sa babaeng nagbigay sa kanila ng lahat: pera, oras, kalusugan, at pag-ibig. Tahimik na binuksan ni Loida ang pinto.
at lumabas sa beranda. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha, ngunit hindi niya naramdaman ang lamig. Napakawalang laman at sakit sa loob niya, na wala ng epekto ang anumang panahon. Isinara niya ang pinto at dahan-dahang naglakad sa bakuran patungo sa gate. Ang mga tuyong dahon ay lumalangit-ngit sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit ngayon, ang tunog nito ay tila masama. Ang buong pamilyar na mundo ay naging dayuhan at mapanganib sa loob lamang ng ilang minuto. Huminto siya sa gate at lumingon sa bahay. Sa itaas, sa bintana ng silid tulugan, may dumaang anino marahil si Rico, papalapit sa bintana. Isang malusog, malakas, at kontentong lalaki na sa loob ng 8 buwan ay niloloko siya. At ngayon ay nagpaplanong tuluyan na siyang pagnakawan. Lumabas si Loida sa gate at isinara ito ng marahan. Wala siyang patutunguhan ang bahay, ay hindi na niya tahanan. Ngunit alam niya kung saan siya pupunta. Sa nag-iisang tao, na hinding-hindi siya ipagkakanulo, at laging makakaunawa sa kanyang ina. Naglakad si Loida sa kalye. Hindi nararamdaman ang kanyang mga paa. Ang biyahe ng bus papunta sa lugar ng kanyang ina ay matagal, halos 1 oras, ngunit hindi niya namalayan ang oras. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang mga piraso ng usapan ni Rico at Jenna. Bawat salita ay parang kutsilyo. Tanga. Madaling mauto. Isang hamak na daga. Ganoon ba talaga siya? 15 taon ng pagsasama. Wala bang halaga? Ang kanyang ina ay nakatira sa isang lumang 5-story na apartment building sa dulo ng lungsod. Sa parehong apartment kung saan lumaki si Loida. Isang maliit na 2-bedroom unit sa 2nd palapag na may tanawin ng palaruan at mga lumang puno. Habang paakyat sa pamilyar na hagdanan, biglang naramdaman ni Loida na para siyang isang maliit na batang tumatakbo sa kanyang ina para magsumbong matapos masaktan. Binuksan agad ni Aling Gloria ang pinto na para bang naghihintay. Isang matangkad, kagalang-galang na babae, 28 taong gulang, na may puting buhok na maayos na nakapusod. Ang kanyang mga mata ay kulay abo, tulad ng kay Loida, ngunit mas matalas at mapagmasid. Loida, nagulat ang ina. Anong nangyari? Ang putla mo. Tahimik na pumasok si Loida sa apartment, hinubad ang jacket at napaupo sa sofa sa sala. Doon niya lang napagtanto na hindi niya nadala ang supot ng gamot. Naiwan niya ito sa entrada. Sa mesita. Nay. Mahina niyang simula at nanginginig ang kanyang boses. Hindi may sakit si Rico. Huminto si Aling Gloria sa gitna ng silid. Hawak ang isang tasa ng tsaa na iaalok sana sa anak. Anong sabi mo? Malusog siya. Walang sakit. 8 buwan niya akong niloloko. At nagpaplano siyang tumakas kasama si Jenna. Itinaas ni Loida ang kanyang mga mata sa ina. Dala ang milyon-milyong piso mo. Ibinaba ni Aling Gloria ang tasa sa mesa. At dahan-dahang umupo sa silyang kaharap ng anak. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit nagdilim ang kanyang mga mata. Ikwento mo lahat ng detalyado. At ikinuwento ni Loida ang lahat kung paano siya umuwi ng mas maaga. Ang nakabukas na gate at ang kakaibang katahimikan. Ang tawa mula sa silid tulugan. At ang narinig na usapan, ang mga plano ng pagtakas papuntang Taiwan. At ang mga panlalait sa kanyang katangahan. Matagal siyang nagsalita. Minsan ay napapahikbi. Minsan ay humihinto para kontrolin ang panginginig ng boses. Ang kanyang ina ay tahimik na nakinig. Lalong dumidilim ang mukha. Nang matapos si Loida, bumalot ang katahimikan sa silid. Nay! Ang tanga ko! Bulong ni Loida. Paano ako naniwala? Paano ko hindi napansin? Hindi ka tanga. Matatag na sabi ni Aling Gloria. Mapagtiwala ka. Magkaiba yon. Naniwala ka sa asawa mo dahil mahal mo siya at sinamantala niya ang pagmamahal mo. Pero bakit wala akong napansin? Siguradong may mga senyales. Tumayo si Aling Gloria. Lumapit sa bintana at matagal na tumingin sa labas. Pagkatapos ay humarap siya sa anak. Loida? May kailangan akong sabihin sa'yo.
Matagal ko nang pinaghihinalaan na may mali kay Rico. Ano? Gulat na itinaas ni Loida ang kanyang ulo. 3 buwan na ang nakalipas. Nagkataon na nakita ko siya sa mall. Pauwi ako mula sa klinika matapos magpa-check up. At nakita ko siyang lumalabas sa isang sports store na may dalang malalaking paper bag. Nang makita niya ako, namutla siya. Nagsimulang mautal. At nag-isip ng palusot. Sports store? Hindi maintindihan ni Loida kung bakit kailangan ng isang maisakit ng gamit pang sports. Iyon din ang naisip ko. At saka, mukha siyang malusog, mamula-mula, masigla hindi tulad ng isang taong sumasailalim sa chemotherapy. Naalala ni Loida kung paano. 3 buwan na ang nakalipas. Umuwi si Rico na sobrang pagod daw. Nagrereklamo ng panghihina. Iyon pala, palihim siyang namamasyal sa mall. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Malalim na bumuntong hininga. Si Aling Gloria. Ano ang sasabihin ko? Na pinaghihinalaan ko ang asawa mo na nanloloko? Hindi ka maniniwala sa akin. Iisipin mo lang na hindi ko gusto si Rico. Totoo iyon. Hindi talaga maniniwala si Loida. Noon, sobrang mahal pa niya ang asawa niya na ang anumang pagdududa sa kanyang katapatan ay parang isang kalapastanganan. At saka, pagpapatuloy ng ina, nagsimula akong mag-obserba. Kapag bumibisita ako sa inyo, pinagmamasdan ko ang kilos niya. At may napansin akong ilang kakaibang bagay. Anong mga bagay? Una, hindi siya umiinom ng gamot sa harap ko. Lagi niyang sinasabi na nakainom na siya o mamaya na iinumin. Pangalawa, kapag umaalis ka para pumunta sa tindahan o botika, bigla siyang sumisigla. At kapag bumabalik ka, nagkukunwari na naman siyang mahina. Nakikinig si Loida at nararamdaman niyang parang binabaliktad ang kanyang sikmura. Ibig sabihin, matagal nang alam ng kanyang ina at siya, na bulag, ay walang nakita. At ang pinakamahalaga, lumapit si Aling Gloria sa anak at umupo sa tabi nito. Hindi ko ibinigay sa iyo ang lahat ng pera ng sabay-sabay. Paano? Hinawakan ng ina ang kanyang mga kamay. Loida, sa tingin mo ba tanga ako? Ang at 2.5 milyon ay napakalaking pera. Hindi ko pwedeng ibigay lang ang lahat nang hindi tinitingnan kung saan ito napupunta. Napigil ang hininga ni Loida. Nay, anong ibig mong sabihin? Binigyan lang kita ng 1.5 milyon. Ang natitirang 1 milyon ay nasa bangko, sa isang hiwalay na account. Para kung sakaling makumpirma ang mga hinala ko. Tulala si Loida sa kanyang ina. Ibig sabihin, hindi lahat ng pera ay nagastos. Ibig sabihin, mas matalino pa pala ang kanyang ina sa kanilang lahat. Pero hindi lang yan. Tumayo si Aling Gloria at lumapit sa kanyang study table. May inihanda pa ako. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang folder ng mga dokumento. Lahat ng mga medical certificate na ipinakita sa'yo ni Rico, kinopyahan ko noong dinala mo rito. At isinulat ko rin ang mga pangalan ng klinika, mga doktor, at mga petsa ng procedure. Para saan? Para i-verify. Noong nakaraang linggo, pumunta ako sa 2 klinika, kung saan daw siya nagpagamot. Wala ni isa sa kanila ang nakakakilala sa kanya. Mga peke pala ang mga papeles. Tumingin si Loida sa kanyang ina, na parang sa isang estranghero, habang siya ay bulag na naniniwala sa kanyang asawa. Ang kanyang ina ay tahimik at sistematikong nangangalap ng ebidensya ng panloloko. Nay, bakit ka na nahimik? Dahil alam kong hindi ka maniniwala, hanggat hindi mo mismo nakikita ang katotohanan. At ngayon, nakita mo na. Umupo si Aling Gloria sa tabi ng anak at inakbayan ito. Loida, naiintindihan ko kung gaano kasakit, pero ngayon, hindi oras para umiyak. Kailangan nating mag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Anong mungkahi mo? Isang malamig na kislap ang lumitaw sa mga mata ng ina. Ano ang gusto mo? Basta na lang siyang iwan ng tahimik. O ipakita sa walang hiyang yon at sa magaling mong pinsan na hindi basta-basta niloloko ang mga tapat na tao. Naramdaman ni Loida na may nagbabago sa loob niya. Ang sakit at kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang napapalitan ng galit.
Oo, masakit. Oo. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan at inalipusta siya, ngunit hindi siya basta-basta susuko. Gusto kong maintindihan nila na hindi ako kasing tanga ng inaakala nila, mahina niyang sabi. Tama yan. Sang-ayon na tumango si Aling Gloria. Kung gayon, magpaplano tayo ng operasyon ganti. Pero paano? Wala akong ebidensya. Walang maniniwala na malusog siya. Diyan ka nagkakamali. Tinapik ng ina ang folder ng mga dokumento. May ebidensya tayo. At higit pa sa sapat para ipahiya sina Rico at Jenna sa buong komunidad. Sa unang pagkakataon, sa kahindik-hindik na araw na ito, nakaramdam si Loida ng isang bagay na parang pag-asa. Laging matalino at determinado ang kanyang ina. Kung sinabi niyang may plano, ibig sabihin ay mayroon ngang plano. Anong naisip mo? Ngumiti si Aling Gloria. At ang ngiting iyon ay hindi pala kaibigan. Naaalala mo ba, Loida? Noong bata pa tayo at naglalaro ng detective, magaling ka laging tumuklas ng mga sikreto. Naaalala ko. Kung gayon, ipakita natin sa mahal mong asawa at sa pinsan mo na ang mga laro noong bata pa tayo, ay minsan, malaki ang naitutulong sa buhay ng mga matatanda. Kinabukasan, umuwi si Loida mula sa trabaho. Sa karaniwang oras, pilit na nagpapakita ng normal na kilos. Sa kanyang bag, mayroon siyang maliit na voice recorder na ipinahiram ng kanyang ina na ginagamit pa noong nagtatrabaho ito sa ospital para i-record ang mga sinasabi ng pasyente para sa mga doktor. Pagpasok sa bahay, gaya ng dati ay tumawag siya. Rico, andito na ko. Kamusta ang pakiramdam mo? Mula sa silid tulugan, ay narinig ang isang mahinang boses. Masama. Loida, sobrang sama. Buong gabi akong hindi nakatulog sa sakit. Napakagaling niyang aktor, naisip ni Loida habang paakyat ng hagdan. Kahapon, masaya siyang nakikipag-usap kay Jenna tungkol sa plano nilang pagtakas. At ngayon ay nagkukunwari na namang mamamatay na. Dalhan kita ng pain reliever? Maaalalahanin niyang tanong. Pagpasok sa silid tulugan, nakahiga si Rico sa kama. Maputla. Nakapikit ang mga mata. Nang makita ang asawa, bahagya siyang ngumiti. Salamat, mahal. Napakaalaga mo talaga. Halos matawa si Loida. Maalagang tanga. Iyon ang tawag niya sa kanya kahapon, ngunit nagpakita siya ng pangunawa. Lahat para sa'yo, mahal. Dadalhin ko na ang gamot at maghahanda na ako ng hapunan. Sa mga sumunod na araw, sistematiko siyang nangalap ng ebidensya. Itinatago niya ang voice recorder sa iba't ibang lugar, sa silid tulugan sa likod ng mga libro sa estante, sa mga tupi ng kurtina, sa ilalim ng kama. Si Rico, kampante sa kanyang seguridad, ay patuloy na nakikipag-usap araw-araw kay Jenna. Tinatalakay ang mga detalye ng kanilang pagtakas. Ang pinakamahalagang recording ay nakuha noong Miyerkules. Jenna, bukas sasabihin ko sa kanya na kailangan ng isang agarang operasyon sa isang pribadong ospital. 70,000. Siguradong tatakbo yan para mangutang sa mga kakilala o magbenta ng kung anuman. Paano kung hindi sapat ang pera? Sapat yan. Nakita ko ang tago niyang pera sa aparador sa kusina, sa likod ng garapon ng harina. May mga 20,000 doon. Idagdag mo pa yung natitira sa card. Sakto. Makakabuo ng 170,000. Napangisi si Loida. Nanalaga na Poita. Mayroon nga siyang itinagong pera, ngunit hindi 20,000, kundi 5,000 lang, ngunit hindi iyon alam ni Rico. Noong Huwebes ng gabi, sinadya niyang magpagabi sa trabaho para bigyan ng pagkakataon ng asawa na makausap si Jenna nang walang abala. Na-record ng voice recorder ang kanilang pinakatapat na usapan. Teka, hindi mo ba naaawaan si Loida? Tanong ni Jenna. Tigilan mo nga yan! Iritadong sagot ni Rico. Isa siyang tupa. Hindi babae. 15 taon kaming magkasama. Walang passion, walang apoy, trabaho at TV lang. Mamamatay ka sa pagkabagot sa kanya.
Pero malaki ang ginastos niya sa'yo. At tama lang yon. Kahit paano, nagkaroon siya ng pakinabang. Puro gastos lang naman siya pagkain. Damit, bayarin, buti na lang. Sa huli ay nagamit ko siya. Ang tinutukoy ni Rico, na sa huli ay ang pagtatapos ng kanilang pagsasama. Ngunit ang parirala ay may dalawang kahulugan. Habang nakikipag-usap ang asawa sa kanyang kabit, tahimik na naglakad-lakad si Loida sa bahay gamit ang kanyang telepono. Kinukunan ng litrato ang lahat ng medical documents na ipinakita nito sa kanya. Tama ang kanyang ina, ang mga papeles ay halatang-halatang peke. Hindi pantay ang mga selyo. Iba-iba ang pirma ng mga doktor. Pati ang spelling ng ilang gamot ay mali. Noong Biyernes ng umaga, nag-arte si Rico. Nagising siyang maputla. Nakahawak sa dibdib. Loida, sobrang sama ng pakiramdam ko. Mukhang lumalala ang sakit. Kailangan nating pumunta agad sa doktor. Saang doktor? Nag-aalalang tanong niya. Ginagampanan ang papel ng isang mapagmahal na asawa, kay Dr. Fernandez. Tumawag siya kahapon. Sabi niya may pag-asa pa pero kailangan ng agarang operasyon. Alam ni Loida na walang Dr. Fernandez. Isa na naman itong karakter mula sa imahinasyon ng kanyang asawa. Magkano raw? 70,000. Sinabi ito ni Rico sa tonong parang humihingi lang ng pambili ng tinapay. Naiintindihan ko. Napakalaki niyan. Pero ito na lang ang pag-asa ko. Saan naman tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Nagkunwaring desperado si Loida. Hindi ko alam, mahal. Baka mangutang sa iba. O magbenta ng kung ano. Nakita niya kung paano kumislap ang mga mata nito. Inaasahan na niya ang pagkuha ng pera. At ang mabilis na pagtakas kasama si Jenna. Sige. Mahinang sabi ni Loida. May gagawin akong paraan. Noong weekend, nagkunwari siyang naghahanap ng pera. Sa mga kakilala. Sa katotohanan, pumupunta siya sa kanyang ina. Kung saan sila ni Aling Gloria ay nagpaplano ng huling operasyon. Nasa atin na ang lahat ng recordings, pagbubuod ng ina. Habang pinapakinggan ang mga audio files mula sa voice recorder. Higit pa sa sapat ang ebidensya. Ngayon, kailangan nating pumili ng lugar para sa pagbubunyag. Paano kung mag-organisa tayo ng sarili nating maliit na selebrasyon? Isang tusong kislap ang lumitaw sa mga mata ni Aling Gloria. Sabihin nating, bilang pagdiriwang sa paggaling ni Rico. Nay! Ang galing mo! Teka, hindi pa yan tapos. Nakausap ko na ang manager ng isang restaurant. Libre pala ang isang function hall nila sa Sabado ng gabi. Pwede nating rentahan ng ilang oras. Nagsimulang maintindihan ni Loida ang plano ng ina. Gusto mong imbitahan ang lahat ng kamag-anak at kaibigan? Eksakto. Imbitahan natin lahat ng kakilala natin. Sabihin natin na biglang bumuti ang kalagayan ni Rico. At gusto nating ipagdiwang ito kasama ang mga mahal sa buhay. Paano kung tumanggi siyang pumunta? Hindi siya tatanggi. Mapipilitan siyang sumang-ayon para hindi maghinala. Saka, di ba't gumagaling na siya? Paano naman siya tatanggi sa isang selebrasyon? Pinagplanuhan nila ang bawat detalye. Sa Lunes, sasabihin ni Loida kay Rico ang magandang balita na nakalikom na siya ng pera para sa operasyon. At dahil dito, imumungkahin niyang magdaos ng isang family party. At ang pinakamahalaga, dagdag ni Aling Gloria, nailipat ko na ang natitirang pera mula sa mga card mo papunta sa account ko. Subukan nilang hanapin yon. Paano? Simple lang. Nanay mo ako. Nag-issue ka ng special power of attorney sa akin noong naospital ka 2 taon na ang nakalipas. Valid pa rin yun. Humanga si Loida sa kanyang ina. Habang siya ay nag-aalala at nagdurusa, si Aling Gloria ay tahimik at walang awang naghahanda ng bitag para sa mga manloloko. Noong Lunes ng umaga, umuwi si Loida na may magandang balita. Rico, isipin mo, nakahanap ako ng pera para sa operasyon. Hindi man lahat agad, pero ang mahalaga, may panimula na. Halos mapabangon si Rico sa kama sa tuwa. Ngunit agad ding bumalik sa pag-arte ng paghihirap. Talaga, Loida? Anghel ka ng buhay ko. Saan mo nakuha? Nangutang sa mga kaibigan. May mga binenta ako.
At tumulong din si nanay. Sabi niya, ito raw ang pinakamahalaga. Mukhang bumubuti ang pakiramdam mo. Pati kulay mo. Gumaganda. Sa loob-loob ni Rico, nagdiriwang siya gumagana ang plano. Ngunit sa labas, sinabi niya, oo, medyo gumaan nga ang pakiramdam ko. Baka umepekto na ang mga gamot. Alam mo, parang biglang naisip ni Loida, bakit hindi tayo magdaos ng maliit na salo-salo para ipagdiwang ang paggaling mo? Imbitahan natin ang mga kamag-anak, mga kaibigan, para lahat sila matuwa kasama natin. Saglit na natigilan si Rico, hindi kasama sa plano niya ang isang party. Ngunit ang pagtanggi ay magdudulot ng hinala. Magandang ideya. Sang-ayon niya. Wag lang masyadong malaki. Mahina pa ako. Oo naman. Mga 30,000, 40 katao lang. Yung mga pinakamalapit lang sa isip ni Loida. Gumagawa na siya ng listahan ng mga bisita. Ang pinakamalapit ay lahat ng kanilang kakilala, lahat ng kamag-anak, lahat ng nakaalam tungkol sa sakit ni Rico, at nakiramay kay Loida sa loob ng 8 buwan. Ang mga sumunod na araw ay ginugol sa paghahanda. Tinawagan ni Loida ang lahat ng kakilala. Inimbitahan sa recovery party. Natuwa ang mga tao. Marami ang napaiyak sa tuwa. Lahat sila ay sobrang nag-alala para kay Rico. Nakatanggap din si Jenna ng imbitasyon. Sa telepono, sinabi niya, Loida, sobrang saya ko. Sa wakas, gumagaling na si Rico. Oo naman. Darating ako. Siguradong darating ako. Napakagaling na aktres, naisip ni Loida. Hanggang sa huli, ginagampanan ang papel ng isang maalalahaning kamag-anak. Isang araw bago ang party, nagsimulang kabahan si Rico. Loida, hindi ba't masyadong maaga tayong nagdiriwang? Paano kung lumala ang pakiramdam ko? Hindi yan lalala. Kumpiyansang sagot niya. Nararamdaman kong magiging maayos ang lahat. Mayroon akong kutob. At hindi siya nagkamali sa kanyang kutob. Magiging maayos nga ang lahat para sa kanya. Ngunit para kina Rico at Jenna, darating na ang araw ng paniningil para sa 8 buwan ng kasinungalingan at pagtataksil. Naging maaraw ang Sabado. Kahit Oktubre na, ang restaurant na Casa Amore ay nasa sentro ng lungsod, sa isang magandang 2-story na gusali na may malalaking bintana at maaliwalas na mga silid. Dumating si Loida nang mas maaga para tingnan kung handa na ang lahat. Sinalubong siya ng manager, isang medyo matabang babae. Handa na po lahat, tulad ng hiling nyo. Nakaset up na ang projector. Nasubukan na ang mikropono. Nakahanda na ang mga mesa para sa atitong katao. Tumango si Loida, habang kinakabahang inaayos ang kanyang bag. Nasa loob nito ang mga recordings, isang USB na may mga litrato ng peking medical certificate, at isa pang sorpresa na inihanda niya para sa araw na iyon. Nagsimulang magdatingan ang mga bisita, bandang 7:00 ng gabi. Dumating ang mga kamag-anak mula sa iba't ibang parte ng lungsod. Mga tita, tito, pinsan, kapitbahay, katrabaho, at matatandang kaibigan. Lahat ay maganda ang suot. May dalang bulaklak at regalo, at masaya ang mga mukha. Marami sa kanila ay ilang buwan nang hindi nagkikita ang sakit ni Rico, ay nagbuklod sa kanila. Ngunit wala silang oras magkita. Si Aling Nena, ang kapitbahay, ay lumapit kay Loida at niyakap siya ng mahigpit. Loida, anak, sobrang saya ko. Ilang buwan akong nagdasal para kay Rico. Nasaan na ang ating bida? Paparating na, ngiti ni Loida. Medyo matagal mag-ayos. Gusto niyang magmukhang presentable. Sa katotohanan, hanggang sa huli, ay sinusubukan ni Rico na iwasan ang party. Nagrereklamo ng panghihina. Ngunit nang mapagtanto niyang magiging kahina-hinala ang pagtanggi, pumayag na siya. Dumating siyang nakasuot ng bagong suit na. Ayon sa pagkaunawa ni Loida ngayon, binili gamit ang pera niya para sa pagtakas kasama si Jenna. Mga mahal ko, pumasok si Rico sa hall. Nakasandal sa isang tungkod. Maputla ang mukha, ngunit buhay ang mga mata. Sobrang saya kong makita kayong lahat.
Pinalibutan siya ng mga bisita, niyakap, at binati sa kanyang paggaling. Tinanggap ni Rico ang mga pagbati, na parang isang bayaning nagtagumpay sa isang malubhang sakit. Rico, ang payat mo, naiyak na sabi ng isang tita niya. Pero ang mahalaga, buhay ka, kasama ka namin. Oo, hindi naging madali. Mahinang sagot ni Rico. Pero dahil kay Loida, at sa inyong lahat, nalampasan ko. Si Jenna ay isa sa mga huling dumating. Napakaganda niya sa isang bagong itim na bestida. Maayos ang buhok, at may mamahaling sapatos. Lumapit siya kay Rico. Niyakap ng mahigpit. Rico, mahal, grabe ang pag-aalala ko sa'yo. Loida, hindi mo alam kung ilang gabing walang tulog ang tiniis ko. Para ipagdasal siya. Pinanood ni Loida ang eksena at namangha sa kakapalan ng mukha. Napakakumbinsido ng pag-arte ni Jenna, na marahil naniniwala na rin siya sa sarili niyang mga luha. Jenna, salamat sa suporta mo. Pasasalamat na sabi ni Rico. Para ka ng kapatid sa aming pamilya. Dati, bulong ni Loida sa sarili. Dati, pero hindi na ngayon. Naging masaya ang hapunan. Nagbahagi ng mga alaala ang mga tao. Nagkwento kung paano sila nag-alala para kay Rico, kung paano sila nagdasal para sa kanya. Marami ang napaiyak sa tuwa, habang tinitingnan ang gumagaling na lalaki. Si Tito Ramon, kapatid ng yumaong ama ni Loida, ay tumayo na may hawak na baso. Gusto kong magbigay ng isang tagay para sa ating Rico, para sa kanyang katapangan, para sa kanyang pakikipaglaban, at para kay Loida, ang pinakamatapat na asawa sa mundo. Para kay Loida, sabay-sabay na sabi ng mga bisita. Para sa pinakamabuting asawa. Tumayo si Loida. Nagpasalamat sa lahat sa isang tango. Oras na para sa pinakamahalagang bahagi. Mga mahal ko, sabi niya. Hawak ang mikropono. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ang 8 buwan na ito ang pinakamahirap sa buhay ko. Ngunit dahil sa inyong suporta, nalampasan namin. Nag-ingay ang mga tao sa pagsang-ayon. Si Rico ay nakaupo na may kontentong hitsura. Tinatanggap ang mga pagbati mula sa mga katabi sa mesa. At ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, ang katotohanan tungkol sa nangyari sa mga buwang ito. Pagpapatuloy ni Loida. Kalmado ang kanyang boses, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Itinaas ni Rico ang kanyang ulo. May naramdamang kakaiba sa tono ng asawa. Ang katotohanan kung paano buong tapang na nilabanan ng aking asawa ang sakit. Kung anong mga sakripisyo ang ginawa namin para sa kanyang paggaling, at kung anong mga kamanghamanghang bagay ang natuklasan ko sa daan. Natahimik ang hall. Ang mga bisita ay nakikinig ng mabuti, naghihintay ng isang madamdaming kwento ng tagumpay laban sa cancer. Para magsimula. Pakinggan ninyo ito. Tumango si Loida sa manager. At mula sa mga speaker, umalingaw-ngaw ang pamilyar na boses ni Rico. Jenna, sinasabi ko sa'yo, wala siyang kaalam-alam. Tanga. Ngayon, tumakbo na naman siya sa botika. Siguradong ginastos na naman niya ang huling pera niya para sa mga gamot ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hall. Hindi agad naintindihan ng mga tao ang kanilang naririnig. At ang boses mula sa mga speaker ay nagpatuloy. Ginamit pa niya ang mana mula sa nanay niya. Isipin mo, 2.5 milyon. Akala ko hindi magbibigay ng pera ang kuripot na si Aling Gloria. Pero nagbigay pala. Namutla si Rico na parang papel. Sinubukang tumayo. Ngunit hindi sumunod ang kanyang mga binti. Si Jenna ay nakaupo na nakabukas ang bibig. Humihinga na parang isda. Jenna, sinasabi ko sa'yo, sobrang tanga niya. Tumatawang sabi ng boses mula sa mga speaker. Ni hindi niya naisip na i-verify ang mga medical certificate sa ospital. Nagsimulang lumingon ang mga bisita kay Rico. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. At nagpatuloy ang recording. Naaalala mo ba noong umiiyak ako, sa tabi niya, noong kunwari sobrang sama ng pakiramdam mo? Ito ang boses ni Jenna. Sobrang pasasalamat niya sa suporta ko. Oo, ang galing mong umarte. Ngayon, naintindihan na ng lahat. Nagsimulang mag-ingay ang hall. May sumigaw sa galit.
May hindi makapaniwala sa narinig. Rico! Galit na tumayo si Tito Ramon. Anong ibig sabihin nito? Ngunit hindi pa tapos si Loida. Binuksan niya ang projector. At sa pader ay lumitaw ang malalaking larawan ng mga medical certificate. At ito ang mga dokumento na basehan ng pagpapagaling ng aking asawa, kalmadong sabi niya. Pansinin ninyo ang mga selyo, ang mga pirma ng doktor, ang mga pangalan ng gamot. Kahit hindi eksperto, kitang-kita na ang mga papeles ay peke. Baluktot ang mga selyo, halatang iba-ibang kamay ang pumirma. Sa pangalan ng isang gamot, may kulang na letra. Hindi kailanman nagkaroon ng cancer si Rico. Malinaw na sabi ni Loida. 8 buwan siyang nagpanggap na mamamatay na. Habang pinaplano niyang tumakas dala ang pera ko, kasama ang sarili kong pinsan, tumayo si Jenna mula sa mesa. Loida, anong pinagsasabi mo? Anong takas? Wala akong maintindihan. Ngunit, isinunod ni Loida ang isa pang recording. Bukas, magkukunwari akong lalong lalala. Sasabihin ko na kailangan ng agarang operasyon sa ibang bansa. Iwi-withdraw niya ang huling pera at sa susunod na araw, nasa bus na tayo. Gabi pa lang, nasa Taiwan na tayo. At nakaupa na ako ng apartment sa Taipei, tulad ng napag-usapan natin, sagot ng boses ni Jenna. Ngayon, wala nang nag-aalinlangan. Tumayo ang mga bisita mula sa kanilang mga mesa. Pinalibutan sina Rico at Jenna. Galit ang mga mukha ng mga tao. Sa loob ng 8 buwan, niloko sila. Pinaglaruan ang kanilang awa at kabutihan. Walang hiya! Sigaw ng isang tita. Paano mo nagawa to sa asawa mo? Hayop ka! Sabi naman ni Tito Ramon. Nagdasal kami para sa'yo? Nag-alala. Sinubukang magpaliwanag ni Rico. Hindi yan totoo. May paliwanag yan. Loida, anong ginagawa mo? Ngunit kinuha ni Loida mula sa kanyang bag ang isa pang USB. At ito ay isang video mula sa aming silid tulugan. Kinuha 1 linggo na ang nakalipas. Noong kunwari ay nasa trabaho ako. Sa screen, lumitaw ang mga eksena na ikinagulat ng lahat. Sina Rico at Jenna sa kama ni Loida. Malusog. Masaya. Nagtatalik. Pagkatapos nito, nakahiga silang magkayakap at pinaplano ang pagtakas. 1 linggo pa, sabi ni Rico sa recording. Tapos, kalayaan na. Mabubuhay tayo sa Taiwan na parang hari at reyna. Gamit ang pera ko. Dagdag ng boses ni Jenna, na may kasamang tawa. Gulat na gulat ang mga bisita. Maraming babae ang umiiyak. Hindi sa tuwa, kundi sa galit. Ang mga lalaki ay nagkuyom ng kamao. Kahihiyan! Sigaw mula sa lahat ng dako. Paano ninyo nagawang manloko ng ganito? Sinubukan ni Rico at Jenna na makalusot papunta sa labasan. Ngunit pinalibutan sila. Hindi sila pinadaan ng mga tao. Hinihingan sila ng paliwanag. Ibabalik ko lahat, sigaw ni Rico. Hindi pagkakaunawaan lang to. Anong hindi pagkakaunawaan? Malamig na tanong ni Loida. 8 buwan ng hindi pagkakaunawaan? At 2.5 milyon na hindi pagkakaunawaan? Lumapit ang isang tita kay Jenna at sinampal ito. Ahas ka. Paano mo nagawang pagtaksilan ang sarili mong pinsan? Hindi ko siya pinsan, sigaw ni Jenna. Lagi na lang siya ang nakakakuha ng maganda. Bahay mula sa magulang. Mabuting asawa. Mabuting asawa? Mapait na tumawa si Loida. Sa'yo na siya. Iyo na siya. Ngunit may isa pang nalaman. Dinala ng manager ng restaurant ang telepono kay Loida. Tumatawag po ang nanay niyo. Kinuha ni Loida ang telepono. Nay, anong nangyari? Loida, may balita ako para sa'yo. Pumunta ako sa bangko kanina. Nakablock na pala ang joint accounts ninyo ni Rico sa loob ng 3 araw na dahil sa isang report ng fraud. Paano na-block? Nag-file ako ng police report. Isinama ko ang mga voice recording bilang ebidensya. Lahat ng joint accounts ninyo ay frozen hanggang matapos ang investigasyon. Narinig ni Rico ang mga salitang iyon. At lalong namutla. Ibig sabihin, wala siyang pera. At wala siyang mapagkukunan. At saka,
Pagpapatuloy ni Aling Gloria sa telepono, paparating na dyan ang mga pulis. Tinawagan ko sila. Sinabi kong may ebidensya ng malawakang panloloko. Estafa. Humarap si Loida sa mga bisita. Mga mahal kong bisita. Ilang minuto mula ngayon, darating ang mga pulis. Sa tingin ko, magiging interesado silang pakinggan ang mga recording at tingnan ang mga peking papeles. Naintindihan ni Rico at Jenna na nasa rabitag na sila. Tumakbo sila papunta sa labasan. Ngunit hinarangan sila ni Tito Ramon at ng ilang iba pang lalaki. Hindi kayo aalis. Pananagutan ninyo ang ginawa nyo. Sa sandaling iyon, pumasok ang dalawang pulis. Lumapit ang senior officer kay Loida. Kayo po ba ang nag-file ng reklamo tungkol sa fraud? Ang nanay ko po. Ito po ang mga ebidensya. Ibinigay ni Loida sa mga pulis ang USB na may mga recording at litrato. Mabilis na tiningnan ng mga opisyal ang mga materyales. Rico Santos, sabi ng senior officer sa asawa ni Loida. Hindi alam ni Rico ang sasabihin. Inaaresto ka namin sa salang estafa o large-scale fraud. Jenna Mendoza, inaaresto ka rin bilang kasabwat. Ipinosas ng mga pulis sina Rico at Jenna. Nagbigay daan ang mga bisita habang inilalabas sila. Loida, sigaw ni Rico. Isipin mo ang ginagawa mo. 15 taon tayong magkasama. Tama ka. Kalmadong sagot ni Loida. 15 taon mo akong niloko. At ang huling 8 buwan ang pinakamasaklap. Loida. Pinsan. Umiyak si Jenna. Patawarin mo ako. Nagsisisi na ako. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Isinaksak ni Loida ang huling recording. Mabubuhay tayo na parang hari at reyna gamit ang pera ko. Boses mo yan, Jenna. Dabuhay tayo ang Bang Bantakaling. Dabuhay tayo ang Bang Bantakaling. Gusto mo yan? Dinala ng mga pulis ang mga manloloko. Dahan-dahang umalis ang mga bisita. Hindi pa rin makapaniwala sa kanilang narinig at nakita. Marami ang lumapit kay Loida. Kinamayan siya at hinangaan ang kanyang talino at tapang. Loida, ang galing mo, sabi ni Tito Ramon. Tama lang ang ginawa mo sa kanila para malaman nila na hindi niloloko ang mga tapat na tao. Nang maubos ang tao sa hall, naiwan si Loida mag-isa. Nakaupo siya sa isang mesa, nakatingin sa mga naiwang bulaklak at regalo. Tapos na ang 8 buwan ng bangungot. Naparusahan na ang mga traidor. Nanaig ang hustisya, ngunit sa halip na saya, pakiramdam niya ay walang laman. 15 taon ng kanyang buhay ay naging isang kasinungalingan. At kahit nanalo siya, ang tagumpay na ito ay mapait. Kinabukasan matapos ang pagbubunyag, nagising si Loida sa apartment ng kanyang ina. Ayaw niyang bumalik sa kanilang bahay. Lahat doon ay nagpapaalala ng pagtataksil. Naghanda si Aling Gloria ng almusal. At tahimik na inilapag sa harap ng anak ang isang tasa ng kape. Kamusta na ang mga manloloko natin? Mahinang tanong ni Loida. Tumawag ang investigador. Sagot ng ina. Nasa kulungan sina Rico at Jenna. Nagsampa na ng kasong kriminal na large-scale estafa. Maaari silang makulong ng hanggang 10 taon. Tumango si Loida. Makatarungan. Ngunit walang pakiramdam ng tagumpay sa loob niya. Tanging pagod. Paano ang bahay? Ang bahay ay mananatili sa'yo. Nakapangalan sa akin. At sa'yo mapupunta bilang mana. Hindi na makakatira doon si Rico. Sa loob ng 1 linggo, kumalat ang balita ng iskandalo sa buong lugar. Pinag-usapan ng mga tao ang kwento ni Rico. Sa mga tindahan, sa mga sakayan, at sa mga pila. Naging sikat si Loida sa kanilang lugar. Ang babaeng nagawang ibunyag ang panluloko ng asawa, ngunit mabigat ang kasikatang ito. Marami ang tumitingin sa kanya. Nang may awa kawawang Loida, na sobrang niloko. Ang iba naman ay humanga sa kanyang talino at determinasyon. Mayroon ding mga nagbubulungan sa kanyang likuran. Baka naman may mali rin siyang ginawa. Kaya iniwan siya ng asawa pagkatapos ng 10 araw. Nagpasya si Loida na bumalik sa kanilang bahay. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa tahimik na entrada.
Sinalubong siya ng katahimikan at amoy ng kulob. Sa mesita, naroon pa rin ang supot ng gamot na dinala niya noong araw na iyon. Umakyat siya sa silid tulugan. Hindi pa rin ayos ang kama. Naiwan itong magulo matapos arestuhin si Rico. Sa bedside table, nakalatag ang mga peking papeles na hindi kinuha ng mga pulis, naiwan bilang ebidensya para sa korte. Tinipon ni Loida ang lahat ng gamit ng asawa sa malalaking supot damit, sapatos, libro, dokumento, lahat ng nagpapaalala sa 15 taon ng kanilang pagsasama. Tahimik siyang nagtrabaho, sistematiko, hindi pinapayagang umiyak. Kinabukasan, dumating ang ina ni Jenna, si Tita Susan. Mukhang tumanda ng 10 taon ang babae, pula ang mga mata sa kaiiyak. Loida, iha, simula niya, pagpasok pa lang sa pinto, patawarin mo ang anak ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya. Nakakahiya sa buong pamilya. Pinapasok ni Loida ang tiyahin sa sala, nagtimpla ng tsaa. Habang tinitingnan ang babae, naiintindihan niyang biktima rin ito tulad ng iba. Tita, wala po akong galit sa inyo. Si Jenna, matanda na. Siya ang mananagot sa mga ginawa niya. Pero magkamag-anak kayo. Paano niya nagawa yun sa pinsan niya? Hindi ko siya pinalaki ng ganyan. Alam niyo po, hindi ko rin maintindihan. Akala ko, malapit kami sa isa't isa, pero galit pala siya sa akin. Napaiyak si Tita Susan. Natanggal siya sa trabaho. Sabi ng principal, hindi raw pwedeng magkaroon ng ganoong klasing tao. Paano raw siya magtuturo ng katapatan sa mga bata kung may manloloko sa kanyang mga guro? Ganoon ang sinabi. Si Jenna ay isang guro sa elementarya sa isang lokal na paaralan. Ngayon, at pinapaalis na rin siya sa apartment, pagpapatuloy ni Tita Susan. Kumuha kasi siya ng utang para sa plano nila sa Taiwan. Ngayon, hinihingi ng bangko ang buong bayad. Nakikinig si Loida at hindi alam kung ano ang mararamdaman, awa, galit o simpleng kawalan. Pagkalipas ng 1 buwan, dumating ang balita tungkol kay Rico. Inilipat na siya mula sa city jail patungo sa isang penal colony. Tapos na ang investigasyon. Hinatulan siya ng korte ng 7 taong pagkakakulong. Si Jenna ay nakakuha ng 5 taong probation dahil kinilala siyang hindi gaanong aktibong kasabwat. Gusto mo ba siyang makita? Tanong ng ina. Hindi. Matatag na sagot ni Loida. Wala na akong sasabihin sa kanya. Dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Loida sa tindahan ng school supplies. Ngunit ngayon, inalok siya ng may-ari na maging assistant manager. Tumaas ang kanyang sahod sa alang 15,000. Sa wakas, nakakain na siya ng maayos, nakabili ng mga bagong damit, at hindi na binibilang ang bawat sentimo. Iba-iba na ngayon ang tingin sa kanya ng mga kapitbahay. Si Aling Nena ay laging mabait. Loida, isa kang bayani. Ang galing ng pagtuturo mo ng leksyon sa mga walang hiya, ngunit may iba ring opinyon. Si Aling Nina sa kabilang bahay ay nagsabi minsan, sa tingin ko, masyado siyang malupit. Asawa pa rin niya yon, ng 15 taon. Pwede namang maghiwalay ng tahimik. Hindi yung ipapahiya sa buong bayan. Hindi na nakipagtalo si Loida. Bawat isa ay may karapatan sa sariling opinyon. Ginawa niya ang sa tingin niya ay tama. Dahan-dahang bumabalik ang pera. Ang 1 milyong piso ng kanyang ina ay bumalik sa account. Dagdag pa ang mga 10,000 dolyar na nasingil mula kay Rico sa korte. Hindi lahat ng nagastos. Pero malaking tulong na rin. Nagbago ang bahay. Inayos ni Loida ang mga gamit. Pinalitan ang mga kurtina at tinapon ang lahat ng nagpapaalala kay Rico. Ang silid tulugan ay ginawa niyang opisina. Bumili ng computer, naglagay ng lamesa, at nagsimulang mag-aral ng internet marketing sa gabi. Alam mo, Nay, sabi niya sa ina habang naghahapunan, para akong ipinanganak muli. 15 taon akong nabuhay para sa iba. Ngayon, sa wakas, para sa sarili ko na. At kamusta naman yan? Ngiti ni Aling Gloria, medyo naninibago. Pero masaya. Ang pinakamahirap ay masanay sa pag-iisa. Sa loob ng 15 taon,
Inalagaan niya ang asawa. Nagplano para sa kanilang dalawa. At laging kumukonsulta sa kanya. Ngayon, kailangan na niyang magdesisyon mag-isa. Ngunit hindi na niya kailangang magtipid sa pagkain, bumili ng gamot, at tiisin ang mga reklamo nito. Nagulat si Loida nang matuklasan na mayroon siyang sariling mga interes at pangarap na nakalimutan na niya sa loob ng maraming taon. 3 buwan pagkatapos ng korte, may tumawag sa kanya. Loida? Si Ginang Emilia ito, nanay ni Rico. Nagulat si Loida. Ang biyenan niya ay nakatira sa ibang probinsya. Bihira silang mag-usap. Tuwing may okasyon lang. Gusto kitang makausap. Pagpapatuloy ng babae. Pwede ba tayong magkita? Nagkita sila sa isang coffee shop malapit sa bus terminal. Mukhang pagod at tumanda si Ginang Emilia. Umupo siya sa harap ni Loida. Umorder ng tsaa. At matagal na nanahimik. Loida, pumunta ako rito para humingi ng tawad. Sabi niya sa wakas. Para sa anak ko. Sa ginawa niya sa'yo. Ginang Emilia, hindi niyo po kasalanan. Kasalanan ko. Masyado ko siyang pinagbigyan. Buong buhay ko siyang pinagtatanggol. Kaya lumaki siyang makasarili at sinungaling. Ikinuwento ng biyenan na bata pa lang si Rico ay mahilig ng magsinungaling. Sa eskwela, nagkukunwari siyang may sakit para hindi pumasok. Sa kolehiyo, niloloko niya ang mga propesor, tapos sa trabaho, mga katrabaho. Akala ko, kapag nagpakasal na sa'yo, magbabago na siya. Napakabuti mo. Tapat. Pero niloko ka rin niya. 15 taon niya akong niloko. Mapait na ngumiti si Loida. Alam mo ba kung anong isinulat niya sa akin mula sa kulungan? Na ikaw daw ang may kasalanan sa sinapit niya. Na ikaw ang nagtulak sa kanya sa panloloko dahil sa pagiging mapaghinala mo. Hindi nagulat si Loida hanggang sa huli. Si Rico ay nanatiling tapat sa kanyang sarili. Sinisisi ang lahat, maliban sa sarili. Huwag mo siyang paniwalaan. Pakiusap ni Ginang Emilia. Kung sakaling hihingi siyang bumalik pagkatapos niyang makalaya, huwag kang pumayag. Hindi siya magbabago. Hindi ako papayag. Matatag na sagot ni Loida. Ang pahinang iyon ng buhay ko ay sarado na. Umalis ang biyenan. At matagal pang nakaupo si Loida sa coffee shop. Nag-iisip tungkol sa nakaraan. Ang 15 taon ng pagsasama ay hindi na sayang. Marami siyang natutunan. Natuto siyang magtiis, magsakripisyo, at mag-alaga ng iba. Ngunit ngayon, oras na para matutunang alagaan ang sarili. Lumipas ang ilang taon. Matagumpay na nakuha ni Loida ang kanyang annulment dahil sa kasong kriminal ni Rico. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Loida na gusto niyang mabuhay. Masaya siya sa trabaho. Naging ganap na siyang assistant manager. Inalok pa siyang magbukas ng bagong branch ng tindahan sa ilalim ng kanyang pamamahala. Noong Abril, pumasok sa tindahan ng isang lalaki, mga 30 anyos, matangkad, atletiko, at may mababait na mata. Bumibili ng school supplies. Guro po kayo? Tanong ni Loida habang sinusulat ang resibo. Loida, naging regular ang pagpunta niya, minsan kailangan ng ballpen, minsan notebook. Laging magalang, laging nakangiti. Unti-unti, humaba ang kanilang mga usapan. Gusto mo bang manood ng sine? Alok ni Paolo. Isang araw, nag-atubili si Loida. Pagkatapos ni Rico, hindi na siya nag-isip tungkol sa mga lalaki. Ngunit mayroon sa lalaking ito na kaaya-aya. Sige. Pumayag siya. Si Paulo ay eksakto sa kanyang itsura. Tapat. Bukas. At walang masamang intensyon. 10 taon na siyang nagtatrabaho sa eskwelahan. Nakatira kasama ang kanyang ina. At hindi pa nag-aasawa. Ano bang mali sa akin? Natatawa niyang sabi. 25 na. Binata pa rin. Hindi mo palang nakikita ang para sa'yo. Sagot ni Loida. O baka hindi pa niya ako nakikita. Malambing na pagtatama ni Paulo. Dahan-dahan ang pag-unlad ng kanilang relasyon. Hindi nagmamadali si Paulo. Nauunawaan ang pinagdaanan ni Loida. Namamasyal sila sa parke. Nanonood ng sine. At nag-uusap tungkol sa buhay. Alam ko ang tungkol sa dati mong asawa.
Pag-amin niya 1 buwan. Matapos silang magkakilala. Pinag-usapan yan sa buong bayan. Kinabahan si Loida. Naghihintay ng panghuhusga o awa. At anong masasabi mo roon? Sa tingin ko, isa siyang ganap na hangal. Seryosong sagot ni Paulo. Noong Hunyo, nang maging seryoso na ang kanilang relasyon, may hindi inaasahang nangyari. Pauwi si Loida mula sa trabaho. At sa bus terminal, nakita niya ang isang pamilyar na tao. Nakatayo si Rico malapit sa takilya. Marumi, balbas sarado, at suot ang mga lumang damit. Sa tabi niya ay isang sira-sirang backpack. Sinusubukan niyang manghingi ng pera sa mga dumadaan para sa pamasahe. Rico! Tawag ni Loida. Lumingon ito, at hindi agad nakilala ang dating asawa. Gumanda si Loida sa mga buwang lumipas, bagong gupit, magandang damit, at tiwala sa sarili. Loida! Natuwa ito. Buti na lang nagkita tayo. Pwede bang humingi ng tulong? Kailangan ko lang makapunta sa kabilang bayan. May nangakong trabaho sa akin. Tinitigan niya ang kahabag-habag na lalaki at hindi na makilala ang asawang kasama niya ng 15 taon. Nakalaya ako ng maaga. Mabilis na paliwanag ni Rico. Dahil sa magandang asal. Gusto ko nang ayusin ang buhay ko, magtrabaho ng tapat. Si Jenna? Wala yon. Iwinagayway ni Rico ang kamay. Hindi na kami nag-uusap. Kinuha ni Loida ang kanyang pitaka at naglabas ng 100 piso sapat para sa pamasahe, papunta sa kabilang bayan. Salamat, natuwang sabi ni Rico. Ibabalik ko agad kapag nakahanap na ako ng trabaho. Huwag mo nang ibalik. Kalmadong sabi ni Loida. Pero hindi na tayo magkikita. Loida, baka pwede pa tayong mag-usap. Marami akong natutunan. Nagbago na ako. Hindi ka nagbago, Rico. At hindi ka magbabago. Pinili mong lokohin ako ng 8 buwan para sa pera. Ngayon, harapin mo ang bunga ng iyong pinili. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon. Sa likuran niya, naririnig niya ang boses nito. Loida. Loida, teka. Ngunit hindi siya huminto. Ang pagkikitang iyon, ang huling tuldok sa kanilang kwento. Gabi, ikinuwento ni Loida kay Paulo ang tungkol sa pagkikita nila ng dati niyang asawa. At, anong nararamdaman mo? Tanong niya. Kalmado. Wala man lang awa. Ang mayroon lang ay pagkaunawa na tama ang ginawa ko. May pinagsisisihan ka ba? Na sinayang ko ang 15 taon ng buhay ko sa kanya. Oo, nakakapanghinayang. Pero kung hindi dahil sa kwentong iyon, hindi kita makikilala. Hinawakan ni Paulo ang kanyang kamay. Loida, gusto kong malaman mo, sa'yo, lagi akong magiging tapat, kahit na masakit ang katotohanan. Alam ko. Ngumiti siya. Kaya nagtitiwala ako sa'yo. Bago matapos ang taon, nag-propose si Paulo. Naging simple lang ang kanilang kasal. Tanging mga pinakamalapit na tao ang dumalo. Umiyak si Aling Gloria sa tuwa habang tinitingnan ang anak na nakasuot ng puting bestida. Ngayon, tunay na kaligayahan na ang sayo. Bulong niya. At tinitingnan ni Loida si Paulo at iniisip kung gaano kahalaga na matutunang kilalanin ang kasinungalingan para mapahalagahan ang katotohanan. Ang 8 buwan ng panloloko ay nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral. Ang katapatan ay walang presyo. At ang tiwala ay kailangang pagsikapan araw-araw. Salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring i-like at mag-subscribe.